Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charles Pino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ito ang ating discussion ngayon o topic natin, ang General Disbursement Journal, kung paano magsulat, kung ano isusulat, kung ano mga documents na kailangan sa pagsulat. Ang nakaraang discussion natin ay ang General Receipt or Cash Receipt Journal. At ngayon ay General Disbursement Journal. Simulan na natin. Kagaya ng Cash Receipt Journal, may mga column din siya as of September 2023. Meron siyang date, particulars, voucher number, sa Cash Receipt ay OR number, no? Ganyan din ang mga columns siya, may mga columns siya. Tapos meron tayong tinatawag na sa dulo na sunrise, no? Na kung saan ang mga accounts na wala sa regular column nandoon sa sunrise. Debit credit din siya. So anong documents ang kailangan para sa pagsulat ng mga data nito, mga information. So simulan natin sa unang disbursement voucher na tinatawag nila. Voucher siya. Ito yung mukha ng voucher. May name of payee, date, at saka may number. Accounting entry siya, debit credit siya. At meron din siyang tatak na paid. Kumpleto siya. So usually ang DB number ay halos o kaparehas ng check number. Kaya ang check number sa pag-release ang ginagamit kasi nga ito ay checking account. Mas maganda ang checking account kaysa sa cash disbursement sa mismong pera. Ito, magsisimula tayo sa check number na 2934217. Yun ang ginamit din nila na voucher number 2934217. So simulan natin. Sa particulars makikita natin makikita natin na meron siyang payee at saka account kung magkano binayaran. Nag-debit credit na siya. Ayan. Tingnan natin, simulan natin. Sa unang sinulat ay naroon ang date na kung saan nagsimula sa September 4. AH Shopper Smart. So voucher number 2934215. Tingnan na natin. AH Smart. At ang number is 2934215. Gaya na sabi ko, ang voucher number kaparehas siya ng issuance ng check number 2934215. So tingnan natin uli. So ang voucher number ito siya, no? Ang debit niya, so hanapin natin ang debit. Ang debit niya is accounts payable. Accounts payable siya, yan, accounts payable na Shopper Smart na 333.33 centavos. So ganun din, nakikita nyo, cash in bank niya is credit 33,000. Tingnan natin ang cash in bank. Ayun, 333 pesos and 33 centavos. So makikita nyo, debit credit siya. Sa cash disbursement o general disbursement ay usually ang credit ay usually cash in bank or cash on hand. So pag nagbayad ka, nag-disburse ka, so cash in bank at saka cash on hand. Ang usually na entry nimo ang sa credit. Sa debit, halimbawa nito, nagbayad siya ng accounts payable niya. So, accounts payable ay nasa debit. Ang sa cash receipt naman, usually, ang nasa debit niya ay ang cash in bank or cash on hand kasi nga resibo ang ating basis o documents na hinahanap natin doon. Kaya, usually, pag nag-i-issue tayo ng resibo, meron nagbabayad o nakakasingil tayo. So, usually, ang debit natin ay ang cash in bank tsaka cash on hand.
Kabaliktaran dito sa disbursement. Pag nag-disburse tayo, pag gumastos tayo, ang cash in bank, ang cash on hand ay nasa credit. Ang susunod na voucher number ay 2934216. Ganun din ang check number, 2934216. At titignan natin kung paano sinulat. Ang claims, tapos voucher number, ayun yung claims, ang payee. Ano nga ba yung binayaran dun sa claims? Insurance payable, so liability siya. So, ang debit niya ay yung liabilities. Pagkatapos, ang cash in bank, dalawang commission on income, on insurance, saka cash in bank. Nagkaroon siya ng commission. So, tignan natin kung paano sinulat. So, wala siya sa regular na na column. So, makikita natin 6,705.79. Tingnan natin yung voucher. 6,705.79. Kinumputa na siya ng income, no? So, tingnan natin. So, insurance payable na 8,941.06. Tingnan natin dito. Insurance payable na 8,941.06. Tama. Tingnan natin kung saan nilagay yung commission on insurance. Ando dun sa Sunrise kasi wala siya sa regular Ayan insurance payable. Ayun, meron siyang regular column na commission on insurance na worth 2,235 pesos and 27 centavos. Tingnan natin. So, 2,235 pesos and 27 pesos. Ang rules ng debit credit o tinatawag na double entry ay dapat balance ang debit tsaka credit. Kung ito total mo yung 2,235.27 tsaka 6,705.79 ay lumalabas na 8,941 pesos and 6 centavos. So total siya debit credit. So doon na tayo sa susunod na voucher. Ito yung susunod na voucher na payee. AH Shopper Smart uli. Na ang number is 2934217. Yun din ang check number. 2934217. Tignan natin kung paano sinulat. AH Shopper Smart 2934217. Ang debit niya, ay purchases of rice trading. Bumili siya ng bigas. Para niya ibenta siguro, kaya trading. So usually, ang credit niya ay cash in bank or cash on hand. Sa mga wala pang checking account, ang credit mo usually cash in bank. Doon din sa cash receipt kung wala ka pa ring checking account o bangko o pera sa bangko, gagamitin mo sa debit ay cash on hand. So tingnan natin. Sa cash in bank ay 27,460. Purchases rice trading 27,460. So balance siya kung titingnan mo. Naisulat sa cash in bank, nakaisulat din sa purchases rice trading. So tingnan natin yung voucher, tama ba? Purchases rice trading 27,460, cash in bank 27,460. So gaya ng sabi ko, ang debit credit dapat balance. Ganun din ang general disbursement o cash disbursement. Tapos sinusulat niya lahat, lahat ng voucher, nakikita nyo. Depende lang sa nature ng pag-release ng cheque o pagbayad ng pera. Hindi natin alam kung anong binayaran nitong mga to. Pero sa mga column, makikita nyo, sa lahat ng column, may summary o may total. May total na siya kung titingnan mo. Ayan.
bawat isa sa total. Ganon din sa Sunrise, makikita nyo sa Sunrise, dinitil din to. Makikita natin sa likod ng libro, likod susunod na page. Ito yung Sunrise, nakikita nyo na debit credit din siya, oh. Makikita nyo. Usually, nasa debit account ang mga account sa disbursement kasi nga ang usual na ginamit ay ang cash in bank sa credit, kaya nasa debit ang kalimitan, either nagbayad, gumastos. Makikita natin, isa-isa natin kung ano yung mga sa debit account. Parehas ng insurance payable, nagbayad siya ng insurance, purchases rice trading, bumili siya ng bigas. So kung bibili ka ng bigas ay nasa debit siya, tapos ang cash in bank mo, cash on hand, nasa credit side. May petty cash din siya, may encashment, may travel din, gaya ng travel, no? Gumagastos ka at nagbabayad ka ng cash in bank o cash on hand. Ayun ang usual na total sa debit account pag sa disbursement. Makikita nyo, pagkang credit side naman, ito yung usual niya, credit side ay kasagaran mga income. Parehas ng interest on catering, income siya, filing fee, interest on providential loan ay usually nasa credit. Nasa credit. Pag income, meron din nasa credit, halimbawa, nitong ihaw-ihaw, ito account receivable, tsaka rice trading na account receivable, tsaka PO, na nag-release sila ng PO. So, pag nagbayad ka sa cash in bank, nababawasan yung ihaw-ihaw mo, yung utang, nababawasan siya. Makikita nyo, nasa credit side din siya. So, pag itong summary na to, yung mga summary ng balances, na-total niya. Na-total, ang kasunod na gagawin dito ay ang trial balance o idiretso na sa pag-entry sa trial balance. Yan ang mga accounts na usually na ginagamit sa nakikita nyo. Kaya ito yung mukha nung ating cash disbursement. Nakamukha din siya ng cash receipt journal na may mga column. Meron ding Sunrise, may debit credit din siya, at makikita nyo sa disbursement ay voucher number ang control number o checking account o check number. Yan ang kaibahan nila sa cash receipt journal o tinatawag na general receipt journal. So makikita nyo to mga kabookkeeper. So hanggang dito na lang, siguro sa susunod na topic i-discuss pa natin yung iba. Kaya hanggang dito na lang mga kabookkeeper. Thank you.